Alright. Hi guys. So, let's vlog while I'm cooking. So, ano ba? I just want to vlog my journey in pregnancy here in UK. So, a little bit of guidance for you as well, di ba? So, if I forget something, just forgive me. So, currently I'm just cooking tinola for lunch today. It's Friday and it's quite sunny na today. So, yeah, while I'm doing this, I'm going to prepare our lunch, tinola. So, sa tinola, I will just do some onion cutting and ginger. I already have pre-pack. Okay pa ba to? Garlic, yeah. Garlic. Then, spinach lang yung lalagay kong gulay. And then, chicken wings. And then, dito kasi, we always use tinola mix mamasita because mas masarap siya kapag nilagyan nito. I don't know, in the Philippines, parang mas okay kapag kahit walang ganyan. Ewan ko ba, parang mas malaki yung difference. Anyway, I'm just going to I want to vlog this because dito sa UK kasi, sobra, hands down. I mean, so blessed kasi dito ako nabuntis at saka nanganak. So blessed talaga. Kasi, I mean, hindi siya free. Ang lahat ng bayad dito, ang lahat ng medical support dito, hindi siya free for me kasi binabayaran din na namin. Pero hindi namin ramdam. Why? Kasi sa tax, sa government, nagtatax talaga sila sa salary mo. Sa food, lahat may mga tax yan. Sa lahat, sa car, sa transport, may mga tax yan. So, yung tax, nakikita mo kung saan talaga napupunta. So, yun nga, priorities, ultimate majority ng tax ng government dito sa UK, napupunta talaga sa medical needs ng mga tao. So, really, 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 really good. Sobrang thumbs up ako dyan. So, yun nga. So, this is my first pregnancy. So, I will just do a bit of a storytelling about how the NHS done so well in my pregnancy journey. So, eto lang yung pregnancy journey ko. Tapos yung labor and delivery ko siguro sa ibang video na yun. Kasi mahaba rin yun. Yeah? So, yun nga. I'll just add some oil. So, while I'm doing this, I'm going to cook. And my baby is just watching Miss Rachel. So, I know, sasabihin nyo, screen time, baby pa. Pero, I mean, busy mom. Kailangan ko magluto. So, the only thing na ma-entertain siya is Miss Rachel. Hindi naman siya puro screen time. Sa pag ano lang, may gagawin ako like luto and then wake windows niya. Yan. There you go. Pagkatapos ko na to, matutulog na yan. Nap time na yan. My baby is currently 6 months na. Yes. So, I'm using an oil. Ito yung para good stuff oil pag nasa UK kayo. Ito yung parang mas okay na oil kasi nakaka-fry talaga siya. I'll just make it, hintayin lang natin siya mag-heat. So, I found out that I got pregnant. Nag-positive test ako around last year, February 26, 2025. So, first thing, ang ginamit kong strip, kasi nga ako, hindi ako mabilis mabuntis, agad matagal kami naghintay. So, hindi ako gumamit ng talagang todong clear blue kasi mahal ang clear blue, diba? So, nag-pregnancy strips muna ako in the morning. Papasok sana ako noon. So, sabi ko, mag-test muna ako. Si delay na ako for 4 days na ata, 5 days. Tapos, ayun, nag-strips ako and then, every morning kasi, nagko-coffee pa ako. So, binalikan ko siya kasi nakita ko one line, hindi to. Tapos, after ng pagbalik ko, nag-double line siya. Yes. And then, I said, pregnant na. So, I get my clear blue test, which is talagang very, very good din, no? So, I took that. And then, yun nga, pregnant ako. Then, yun.
I told to my husband, tulog pa siya. Sinabi ko, tignan mo nga to kung pregnant ako. Ayun nga, positive. Then, yun afternoon, in-email, minessage ko yung isang friend ko, kung anong ginawa niya. Kasi right then on that day, sabi niya, i-email ko na daw yung midwife. Yun. So, dito talaga guys, i-email, sobrang bilis ng response nila. So, nag-email ako, wait lang, lagay ko lang yung onion. So, nag-email ako sa midwife right away. You don't need to call GP bala. You just have to email. Meron silang email. So, I think in different country or in different trust, meron silang different email sa midwife. Basically, yung midwife dito talaga is a thing, no? Talagang yung magsusupport sa'yo dito is midwife. Sa atin ata, mostly more doctor as well. I don't know, I'm not sure. Pero dito, natutukan talaga ako ng midwife. So, really, maraming midwife dito sa England. It's like a profession talaga. Yes. So, nag-email ako sa midwife and from then, after afternoon, nag-email back din kagad sila. Sinabi ko lang sa email ko na, yeah, pregnant ako, dyan may positive test ako, ganyan-ganyan. And then, nag-email back sila agad na, eto, yung first appointment ko, yun, nagsunod-sunod na yung email nila. So, para may point of contact na ako from the midwife. So, in-email nila ako ng first appointment ko sa kanila. Okay. I think nag-email sila ng 16 weeks. Yeah. Yun yung first midwife appointment ko, 16 weeks sa kanila. Pero before that, they also email me kasi kailangan magpa-blood test, di ba? So, around 8 weeks, nag-email sila din ng appointment ko for blood test. Yun. So, very responsive talaga ang mga midwife dito, actually. Lagyan ko lang ng paminta. So, basically, ang dami mong appointment sa midwife, tutok ka talaga. So, isusulat ko na lang dito or isa-isayin ko ha. So, kapag nabuntis ka dito sa UK, meron kang nakalagay 10 antenatal appointments. So, all of them are from you're going to the midwife. So it depends on your location. So, ilalagay mo yung postcode mo, kung saan yung postcode mo. Tapos, yung pinaka-nearest, kung saan mo gusto, dun ka. Sasabihin naman nila may option ka kung saan midwife office or midwife location ka pupunta. Ikaw ang may choices ka talaga. Lagyan ko lang ng So, like I said, may 10 antenatal appointment ka. Meron kang 16 weeks general checkup. Dito, ibibigyan ka na nila ng purple book ang tawag. So, yung purple book is like your Bible pregnancy book. Kasi nandoon lahat, guys. Lahat ng ultrasound appointment mo, doctor appointment mo, kailangan mong laging daling yung purple book. So, yung purple book, yan yung record ng pregnancy book mo talaga. At the end of your pregnancy, nanganak ka na, di ba? Kukunin nila yan, actually. So, yan yung magiging record mo or magiging file mo for the rest of your pregnancy journey. Yun lang, chika-chika, ganun-ganun sa midwife. Sasabihin nila anong mangyayari and everything. So, from that time din as well, sasabihin nila may ultrasound ka din. So, later on, sasabihin ko ilang ultrasound yung magagawa niyo sa NHS, yeah? Okay. I'll just check my baby. Baby yan. Nasaan na tayo? So, yung 10 antenatal appointment na sinasabi ko, it's a 16 weeks general check-up. Yun nga yung bibigyan ka ng purple book. 25 weeks, meron ng kodigo dito, di ba? Makikita nyo rito sa Google, actually. 25 weeks first baby check-up. And then 28 weeks screening test. 31 weeks general check-ups. 36 weeks general check-ups. Nandiyan na yung birth plan nyo. Tatanungin niya kung anong gusto mong option sa birth plan mo. Kung gusto mo bang home delivery, hospital, yung mga pain management mo, epidural, Entonox, anong gusto mo, water birth, may ganun silang options. Tapos merong 38 weeks final check-up. Tapos kung first baby mo, kasi ako first baby ko, may 40 weeks general check-up pag first baby.
Tapos meron silang until 41 weeks kapag hindi ka pa nanganganak. May general check-up pa rin. Kasi ako, nanganak ako 39 weeks and 1 day. So, hindi ko na nakuha tong 40 weeks finally. Kasi 39 weeks nanganak na ako. That's it. So, ayun, sobrang like I said, lahat ng appointment na to, i-email nila to that kailangan mong mag-response. Lalagay ko na yung chicken. Yung ginamit kong chicken for tinola pala is chicken wings. Diyan lang kami bumili sa malapit sa amin sa Waitrose. Ayan lang yung malapit kasi hindi kami nakapag-grocery. Naubos na yung grocery actually namin. Friday na, tomorrow pa kami. Minsan kasi hindi namin na-check din kung saktuhan ba yung grocery. Pero buti may Waitrose. May mura-mura din namang items sa Waitrose like chicken. So, eto. Perfect. Ang ganda ng chicken nila, chicken cut sa Waitrose. I recommend. Something 1.60 pounds lang ata to per pack. Haluin ko lang. Well, my baby is still there. So, bibilisan ko na. So, yun. After nun, also pala, di ba sabi ko nga lahat email. Lahat email. Tagang contact point, iko-contact ka nila through email or through call. Kaya kailangan mo mag-response, yeah? So, after that, make sure pala na makukuha mo to. And I'm sure naman, i-discuss rin sa'yo ng midwife mo to na kailangan mo ng maternity exception certificate. Itong maternity exception certificate, good for 1 year na to. Para saan to? Itong maternity exception certificate, para to sa mga prescription sa dentist. By the way, sa England or sa NHS or UK, yung prescription dito, may co-payment ka. So, kailangan mo magbayad. So, pero kung buntis ka, free ka ng prescription for 1 year. Yung mga gamot na kailangan mo, yun, meron kang exemption. So, good for 1 year yan. So, sa akin, until November this year, magagamit ko pa siya. Tapos, meron din tong option kung gusto mo magpa-dentist. Basically, sa UK, dito, sa bansang to, napakamahal magpa-dentist. And kung gusto mo naman ng NHS, matagal, mahirap makakuha ng appointment. Anyway, pero sinasabi nila, magamit mo daw tong certificate na to for free dental check-up sa mga buntis. Hindi ko pa nagamit kasi wala akong time, saka wala akong mahanap din na appointment. So, I don't know. So, very, very helpful to. So, yun. Nagamit ko siya actually sa isang gamot ko, which I will discuss later on, okay? And for the second form na kailangan mong ma-receive sa midwife mo is ang tinatawag nilang MAT-B1 form or maternity certificate. Ano naman to? Nilalagyan ko lang ng patis. Gamit kong patis is the huge patis in here. Sinasangkotsa ko lang siya, guys. Alright, hintay lang na. MAT-B1 form. Ito yung maternity certificate. Very important certificate din kasi ito yung official document na magko-confirm na buntis ka saka yung due date mo. Yan. Diyan malalaman. By the way, yung due date mo pala, malalaman mo na yan sa first scan mo or sasabihin din sa'yo ng midwife mo. Okay? So, yung yan. So, itong MAT-B1, napaka-importante to kasi sa employer mo, kailangan nila makita to pag magpa-file ka ng maternity leave. So, kailangan mo to sa HR and bayad sa payroll as well, di ba? Kailangan mo to. I-email mo to sa HR mo. And also, sa father side, kailangan din nila to kasi ang father, meron silang 2 weeks paternity leave naman. So, kailangan din nila to. So, importante to. Ano pa ba? Yun yung parang 2 form na may bibigay sa'yo ng midwife, na, which is very important. Yeah? Hulawin ko lang tong ano ko. Afternoon. Like I said, tutok talaga yung midwife dito. So, sobrang thankful ako. Dito ako nanganak sa first born ko. Yan. Lagyan ko lang ng water. Iba-iba tayo magluto ng tinola. So, wag kayo diyang ano ha. Ito yung luto ko ng tinola. Kung may sabaw. So, tinola is always the sabaw. So, my baby is still okay. So, ayun na. Ultrasound scan. Meron kang, how many scan? 1, 2, and 3. Actually, it depends on your situation, yeah. Pag normal ka, normal yung pregnancy mo, meron kang usually 3 scan. Ako kasi, na-diagnose ako ng GDM. Gestational diabetes pregnancy. Parang ganun ba yan? GDM ba? Tama.
gestational diabetes, 'di ba? Yun, na-diagnose. Isasabihin ko rin sa inyo kung paano ako nalaman yan, okay? Daw nalaman. Sorry, first time ko mag-detailed ng mga UK, ano, 'di ba? Pero pasensya niyo na, pagpasensyahan niyo na. So, yung sa ultrasound, kami kasi, first pregnancy ko, so excited kami, nagpa-private scan ako. So, yung sa private scan muna, nag-book ako, kasi sa 8 weeks, makikita na yung heartbeat, maririnig na yung heartbeat, tas yun, ilalagay ko dito, ayan siya, yan. Makikita na yung heartbeat and everything. So, nagpa-private scan ako. May option ka magpa-private scan. So, nagpa-private scan ako ng 8 weeks. So, mga around 60 to 70 pounds yan. Ang bayad, yun. And then, after that, nagpa-gender scan din ako. Kasi, meron naman sa NHS na magsasabi ng, malalaman mo yung yung gender ng baby mo. Kaso gusto namin magkaroon ng parang gender reveal, ganon. So, nagpa-gender scan ako around ano ata yung gender scan, 14 weeks ata, or no, 18 weeks. Parang mga ganun yung scan. Correct me if I'm wrong ha, I forgot na. Tapos yung gender scan naman, mga around 120 yan. Umabot ka, generally mga ano lang kasi yan, 80 or 90. Kaso nag-avail pa ako ng mga parang confetti na hindi nila sasabihin sa amin. Tapos ibibigay lang sa envelope yon. Tapos nagpagawa ko ng parang confetti. Nalagay ko dito rin, yan. Tapos yun, nagpaganon kami. So, mabot kami yung mga 120s ka. So, yun, pag i-type nyo naman sa Google, makikita nyo maraming option, makikita nyo mga private scan dito. Yan. Sa NHS naman, dito, free. I mean, like I said, hindi siya free, pero bayad siya ng tax mo, di ba? So, sa NHS naman, meron kang ultrasound na first is nuchal dating scan. Ito yung 8 to 14 weeks. Ito yung tinatawag na NT scan. Makikita na din dito yung chromosomal abnormality. Yan, di ba? Then after that, meron kang 18 to 21 weeks scan. Yung anomaly scan. Ito yung pinakamatagal na scan ko kasi dito na makikita, ito yung very detailed exam for extractional abnormality. So, titingnan na dito yung ulo ng baby, yung heart, yung arms, kung kompleto, yung stomach, yung legs, kung lahat kompleto. Sobrang detailed. So, parang umabot to ng mga 1 hour scan sa akin. Yan. So, like again, itong mga scan, i-email nila sa'yo kung anong appointment ka. So, I mean, mga appointment pala guys, kung nagwo-work kayo dito sa NHS, dito sa England, legal dito na dapat payagan kayo ng manager nyo or ng employer nyo na pumunta ng appointment nyo, even though nasa work kayo. Dapat bigyan kayo ng allowable time. Yun. So, yun nga rin yung sobrang blessed ko dito kasi yung employer, yung tatrabahuhan ko, sobrang basic lang yan. Sige, puntahan mo, kaligitan ng work mo, sabihan mo lang sa amin ahead of time kung anong oras ka kailangan pumunta, anong oras ka, take your time, anong oras ka balik ka lang din. Yun ang sobrang bait, sobrang convenient nila sa mga appointment mo dito. Yun. Tapos yun nga, ano pa ba? Yun, yung nga, sabi ko high risk ako na diagnose ang GDM. Meron akong 2 scan pa. Kasi nga, dito guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang focus nila. Like I said, kung ganito yung diagnosis mo, dun tayo pupunta. Sobrang tutok sila sa'yo. So, na-diagnose ako ng GDM. So, ang midwife din pala, i-appointment ka for gestational diabetes test. Yung oral glucose test, yung bibigyan ka rin ng appointment. So, doon ko nalaman na meron akong gestational diabetes. Pero guys, like I said, dito kasi, sobrang ano sila sa ethnicity, kung Asian ka, white ka, or everything. So, kapag nakita nilang Asian ka, kasi makikita nila na high risk ka, kasi malalaman dun sa kanilang data, like na tayo, Asian, we love rice. So, talagang prone tayo to have a diabetes. So, yun nga, yung scan na yung test na yun, nalaman na may gestational diabetes ako. So, ano yan? Oral saka blood test. Yan. So, I was categorized to be a high-risk pregnancy. So, after that, nagkaroon na ako ng 2
scan. So, parang okay din, di ba? Kasi mas makikita mo yung baby mo, mas mapafollow up mo yung baby mo. So, nagkaroon ako ng 2 scan sa NHS, which they called growth scan. Well, i-check lang nila yung size ng baby kasi kapag gestational diabetes ka, yung baby mo may tend to grow, malaking baby siya. And then, i-check talaga nila how your baby sa womb mo. So, sobrang thankful din naman ako sa ganun. So, nagkaroon ako ng gestational diabetes. Ni-refer na nila ako agad-agad sa diabetic nurse. Ayan, yan yung pa yung gusto ko. Talagang sobrang fast sila sa referral dito. So, na-refer na ako sa diabetic nurse. So, nagkaroon ako ng 2 appointment pa. So, different to from the midwife ha. So, after na-refer nila ako sa diabetic nurse, yung diabetic nurse naman yung nag-email sa akin ng appointment ko. So, nagkaroon ako ng 2 appointments sa kanila. So, first appointment ko, binigyan na nila ako ng prescription kasi kailangan ko. Kasi tinest na yung sugar ko, kailangan ako mag-prescribe. So, binigyan nila ako ng metformin. So, yung metformin, dyan pumasok yung maternity exemption certificate ko. Nagkaroon ako ng pre-prescription, di ba? And then, binigyan na nila ako ng glucometer, saka yung mga strips yan. All free yan. All free or like I said, bayad ng tax natin yan. Tax namin yan. So, ayan. So, yung magiging tutok din sila sa iyo kung may gestational diabetic ka. Yung diabetic nurse, i-email ka nila every week kasi kailangan mong i-test yung sugar mo every week. So, sa akin binigyan ng booklet. So, sobrang prick pala siya. So, sobrang hirap. Tapos, kailangan mo mag-take ng metformin. Tapos, kailangan mo mag-take ng, look out your diet. Ganun. Pa, di ba ang hirap kasi buntis ka. Anyway, let's check this tinola. So, thankful naman. Kasi, natutukan talaga. Alright. So, like I said, every week, sinesend ko yung data ng sugar check ko sa diabetic nurse. Kung hindi mo masisend, tatawagan ka talaga nila as in. Kung bakit anong-ano mo, sugar. Kasi i-monitor nila kasi kung hindi nagwo-work yung metformin mo at saka diet, i-insulin ka nila, mga ganung factor. So, sobrang thankful. So, tapos, naka-receive din ako ng appointment email to see the doctor. Kasi like I said, high-risk pregnancy nga, di ba? So, sa high-risk pregnancy, ay kailangan nilang malaman kung anong i-explain sa'yo, kung anong i-expect mo. So, usually, pag high-risk pregnancy ka, may option kang normal delivery, may option kang CS, sasabihin ka ng gano'n na in a way, nasasabihin nila, may baka mangyari or maybe mangyari to. So, explain lang naman ng doktor. So, yun, nakaroon ako ng doctor appointment. Tapos, yun, ano pa ba? Pero so far naman, awa ng Diyos, okay si baby, actually. So, kahit na-diagnose ako ng gestational. And actually, sabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na mas okay maging high risk. Pero, I mean, mas natutukan ako kasi high risk ako compared sa mga normal. I don't know. For me natutukan talaga yung pregnancy ko. Yun. I mean, yun yung sobrang gusto ko, sobrang blessed ko kung bakit ako nanganak or nagkaroon ng baby dito sa UK. Kasi sobrang nakikita mo kung saan napunta yung tax mo, yung pinagpaguran mo. Kasi ginagamit talaga ng government. And then, I mean, although yung NHS, government siya, di ba? Hindi naman, I mean, for my own experience, disclaimer lang sa aking experience I really had an amazing experience, pregnancy experience dito sa UK. Kasi, sobrang galing. Sobrang na-amaze ako na ganito. Kasi imagine mo how much yung ultrasound, how much yung doctor appointments, di ba, sa Pinas kapag mga naka. Sobrang mahal. Sobrang hindi mo makukuha yan. Kung gestational pa ako, yung gamot, di ba? So, sobrang magastos. So, I mean, paulit-ulit ako sorry pero sobrang blessed ako dito ako nanganak dito sa UK kasi na-provide nila yung mga pangangailangan ko. Yan. Also, i-add ko pala yun dyan, guys. Aside from midwife appointment, meron ka pang home visit midwife. Yan yung sinasabi kong mas tutok talaga, di ba? Natutukan ka talaga. So, yung home visit midwife, pupunta sila sa bahay mo around 28 or 31 weeks ka. Yan. Yung home visit na yan,
midwife din yung bibisita sa'yo. So, sasabihin nila yung mga care plan na kailangan nilang gawin for you, i-discuss nila, iano ka nila kung emotionally, physically, yan, i-check ka talaga nila. Di-discuss nila after kung ano, paano ka, how are you, ano yung home environment mo, sino mga support system mo. Mga chika-chika lang, pero at least sasabihin nila yung mga kailangan mo and isasabihin nila yung mga point of fact, point of person na kailangan mong kontakin in case of emergency. Yan. Sobrang galing. Tapos after just that one pala, i-add ko na lang din dito. Siguro masasabi ko rin to dun sa labor and delivery vlog ko. Yung postnatal visit nila. So after mga day 1, pagka uwi mo, tatawagan ka na, email ka nila na kailangan ka nilang bisitahin, i-check si baby. So yung akin, nanganak ako nitong date na to, October 25, nanganak ako ng October 25, 2025, nakauwi ako ng October 26, that day, bumisita sila. Yun. Check lang nila yung baby, and then, another story yun, may story pa ako dun after nun. So, then, i-visit nila as well, day 5. After 5 days ni baby. Sobrang, check lang din nila si baby, tapos check, kukunan nila ng blood spot test, yung ganyan. And, iwi-weigh nila si baby. Tapos, at think day 10, nag-visit pa ulit sila, weigh na naman, chika-chika na naman, and how are you? Kasi, syempre, postpartum, how are you? Mga ganun, mga chika-chika lang din. And, I mean, sasabihin nila kung yung saan ka makakuha ng mga ganito, ganyan. Sobrang informative lahat ng visit nila. Although, sabi ko nga sa inyo, nurse ako, alam ko naman yan, pero iba yung point of view ng mga midwife, iba yung point of view ng mga health visit talaga. Kasi first pregnancy ko rin naman, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. So, sobrang helpful ng support system ng mga ganito. Approve talaga. So, kumukulo na yung tinola ko. Ang chicken, mabilis naman maluto, no? Sobrang daldal ko, hindi pala naka-record. So, ilalagay ko na yung tinola, mamasita. Wala kaming, dito guys, yung Asian store namin dito, Chinese yung may-ari. So, limited lang yung Filipino niya. So, ito nabili pa namin to sa London nung pumunta kami one time. So, like I said, nilalagyan namin ng tinola mix, no? Kasi lasang tinola mix, mas lasang tinola siya. Pero nung nasa Pinas ako, wala naman ganyan. Lasang tinola naman kahit hindi mo lagyan ng ganyan. Ewan ko ba? Na-try namin nang walang ganito, hindi siya lasang tinola. Ewan ko, ako lang ba? Kami lang ba? Ang sarap kapag may ganyan. Pero sa Pinas, hindi naman, hindi ko naman nakikita yung ganyang tinola mix. Lasang tinola naman yung luto ng nanay ko. Ewan ko ba? Anyway. Mapaminta ako, no? So, lalagyan ko siya ng pamintang durog. Kayo ba, guys? Ako, papaminta ako, tapos mapatis din ako, no? After nito, kakain pa ako ng, magpapatis pa ako after nito. For the side. Sarap. Yan. Konting kulo na lang. So, yun yung aking journey sa aking pregnancy. Then, ano ba nalagay ko dito? Ito, yung free, may mga things kayo. Kung i-google nyo dito sa may UK, meron kami mga free things na makukuha kapag buntis kayo. So, ito, ilalagay ko na lang, your baby club. Nakakuha ko ng isang box dyan, mga items for baby stuff. Tapos, download kayo ng Emma's Diary. Meron kayong 1 or 2 packs things na free dyan na makukuha nyo sa Boots or Argos. Tapos, may mga informative details din dyan sa Emma's Diary. Ano yan? Parang app yan. Tapos, sali din kayo sa Boots Parenting Club. Ayan. May mga kukuha din kayong free stuff or discounts. Yun. Ganon. So, yes, I think na-discuss ko na kung nakalimutan ko. So, sorry Yun, I really just want to vlog yung pregnancy journey ko. And then, next vlog ko is my labor and delivery. Kasi sobrang, like I said, first pregnancy ko. So, yung experience, masasabi ko talagang on spot. Ano daw? Ano ba yan? Sorry. So, ayun guys. Thank you for watching the vlog. Yun nga, sabi ko sa inyo, mahirap kasi dalawa lang kami ng mister ko dito. So, ang hirap. Walang masyadong alam mo yun, yung family support system. Pero thankful din naman kasi meron kaming mga sisterhood, brotherhood, tapos may mga friends kami.
na nakatulong din. So, sobrang ano din yan. Sobrang helpful. Tsaka yung mga baby things namin, like yung mga pram, yung mga stroller, yung mga crib, ayan. Sobrang blessed kasi may nagbigay lang sa amin. Actually, ang mahal kaya niyan pag binili mo. 'Di ba? So, thank you Lord, thank you Lord. Lagyan ko na ng spinach. Like I said, may sayote dito pero hindi ako nakabili ng sayote. So, spinach lang ang nabili ko. Favorite ko lang ang spinach, I don't know. Nakatulong din sa akin to sa pregnancy. Kasi tayo siya sa folic acid eh. Sobrang mura lang ang spinach dito. So, yun lang guys. Thank you for watching these vlogs. I hope naging informative din siya. And sorry kung medyo mali-mali ako sa mga bagay-bagay. Pero, I think okay naman. So, yun. Saka i-download nyo rin yung NHS app. Marami kayong makikita doon mga information. So, yung mga taga-UK. And yes, sobrang informative saka sobrang support talaga yung NHS. So, I just want to thank NHS for the experience and for the support na na-gave nyo during my pregnancy and my labor. So, until my baby, nung nag-out, nung lumabas yung baby ko, until now, may support pa din talaga. Yung mga vaccination, i-discuss ko rin pala yan sa next vlog ko. Alright? Thank you and have a good day. Bye!